Sino ba naman may gusto na gera ng gera, laban ng laban? That's why yung iba nating kasama sa Senado ay dati natin mga allies for the truth. Pero napagod nung tumanda na. Di ba? So nung tuta pa lang sila, Tuta. gusto nila katotohanan. Nung naging aso na, napagod na. Tigilan nyo na si Lorna Kapunan. Talagang ayaw ho siyang tantanan ng ating mga kababayan dito sa PH Update. Matagal-tagal ho natin siya makakasama dyan sa impeachment. Kaya pwede lang, tigilan nyo na ho muna siya. Unahin na ho muna natin itong si Senator Joel Villanueva. At dito rin ho pala sa video na to, ano ho ito, fellowship lunch with Sen Kuya Alan. Palakpakan ho natin. Ito si Sen Kuya Alan. Masaya ho tayo dahil liga nga. Sana maging regular itong fellowship lunch with Sen Kuya Alan na to. No? Sana araw-araw talagang makita natin itong si Senator Alan Peter Cayetano. Marinig natin ang kanyang mga update, punto de vista kung ano na nangyayari dyan sa Senado. Kasi wala na ho tayong aasahan ngayong mga panahon na to. Executive Department, ano ho yan, ika nga kinakasangkapan ng Malacanang para maisagawa yung kanilang kabalbalan dito sa panahong kasalukuyan. Lower House, House of Representatives, wala na rin ho tayong aasahan dahil ika nga teritoryo ho yan ng mga adik sa Malacanang. Pagdating naman ho sa Korte Suprema, hindi naman ho sila basta-basta gumagalaw at medyo meron makupad yung mga mga usapin dyan sa Korte Suprema. Pero bago wala nang yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumahan sa ating community. Yung join button, nandiyan lang ho sa baba. Ayun na nga, talagang itong si Senator Joel Villanueva, ano ho siya ngayon, ika nga viral siya. Pero dun sa huling video natin, hindi natin siya kinante, hindi natin siya binanatan. Pero ang matindi ho dito talagang ang mga kababayan natin sobrang na-disappoint siya, ipinakitang kaduwagan nitong si Joel Villanueva. Alam ko itong si Senator Alan Peter Cayetano naiintindihan niya ang ating minority leader, no. Naiintindihan niya itong si Joel Villanueva kung ano man naging dahilan niya at mas pinili niya yung kanyang comfort ngayong mga panahon na to, kumbaga yung kanyang kalayaan. Pinili niya ho yun kaysa doon sa kanyang sinumpaang tungkulin bilang isang senador. Ayun na nga, Joel is ligtas. Yan ho ngayon ang mga kumakalat. Ginawa na hong meme itong si Joel Villanueva. Diba? Tama sa suspecha ko Yung kay Chis Escudero, alam naman natin, traidor si Chis, hindi pagkakatiwalaan si Chis. Diba? Hindi pwede pagkatiwalaan si Chis Escudero, walang kwentang politiko yan. Si Chis, kahit na ibenta na niya Pilipinas, maligtas lang siya, walang problema. Diba? Siya, yan si Chis Escudero. Nasa nature niya na ang maging traidor. Pero itong si Joel Villanueva, kaya masama loob ng ating mga kababayan, alam nila, religyoso to Diba? Religyoso to Ito mga kababayan, itong matindi dyan. Ayan, sinasabi ko Yan na nga ba sinasabi ko ito. Base ho dito sa ilinabas na ang tawag dito, balita na yan ng ABS-CBN. Base ho ito dito sa mga kaso nitong si Joel Villanueva. Hinog na. Hinog na. Baka na-overripe na yan Baka napanis na. Sobrang hinog. Inuod na yung na yan. Hinog na. Ombudsman says, flood control case versus Joel Villanueva almost ready. Kailan na-publish to? May 26, 2026. Ito yung mga panahon na talaga medyo ginugulo ng mga taga-administrasyon yung usapan sa Senado. Ito yung mga panahon na talaga nag-iiyak itong si Tuta Soto at Ping Lacson Boytago. Ito yung mga panahon na hindi makatulog itong si Erwin Tulfo dahil hindi niya alam na bukas bakalawa mag-uumpisa ang hearing sa Blue Ribbon Committee. Pero ngayong mga panahon na to huwag na ho tayong umasa. Dahil ika nga ang Senado na yan, wala na ho tayong aasahan ngayong mga panahon na to. Dahil alam naman ho natin yung mga senador na nakaupo ngayon diyan sa liderato ng Senado, puro mga aso ni Marcos Jr. Abangan natin, baka naman medyo na-delay lang, no? Baka na yan, napanis na yung hinog na, sumobra na sa pagkahinog, nasira na yung kaso na yun ni Joel Villanueva. Ang tanong, gusto ba natin makakulong ngayon si Sen Joel? Depende yan sa bigat ng ebidensya. Ito, ang problema ko kasi kay Joel Villanueva,
No, ang problema kay Joel Villanueva, ang buong akala niya yung respeto ng mga kasama niya diyan sa bagong majority block sa Senado nasa kanya. Kung inaakala ni Joel Villanueva ang respeto nitong si Tuta Soto, Ping Lacson Boytago, sino pa? Etong si Kiko Pangilinan, magkapatid na tulpo. Akala niya siguro rinirespeto siya ngayong mga panahon na to. Ang ang problema dito, imbis na nakuha mo respeto ng sambayan ng Pilipino sa paninindigan at prinsipyo, ang nangyari dito, lahat na lang ng tao sa buong Pilipinas ay galit sa'yo, Joel Villanueva. Mantakin mo, kasama mo sa majority, walang respeto sa'yo. Sambayan ng Pilipino, binababoy ka ngayong mga panahon na to. Hindi ka pumili ng side eh. Ay, pumili ka pala ng side. Kaso pinili mong side ng mga magnanakaw. Side ng mga namalitahan. Kaya diskumpiyado ako dyan sa Joel na yan eh. Baka talagang nabigyan yan. Ngayon, nasa interest na rin niya na hindi mapag-usapan yung mga maano mo yung flood control project kasi talagang baka makaladkad ang kanyang pangalan dyan. O punta na ho tayo kay Kapunan. Dito sa video na to papakita ko sa inyo kung bakit walang kwenta yung si Lorna Kapunan ha. Nag-uumpisa pa lang ang impeachment. Ito talaga si Lorna Kapunan. Naglalabasa ng mga baho niya sa social media. At hindi ako magtaka bukas makalawa. Pati mga anak nitong abogada na to madamay na rin dito sa mga kabalbala na pinasok niya na to. Madam, hindi ho artista si VP Sara ha. Hindi ho siya pipitsuging yung binabarubal ng mga abogado na pagka binuka nila bunganga nila, naiisip nila napapaniwala nila sa bayan ng Pilipino. Hindi ho ganun si VP Sara Duterte. I-remind lang kita. Hindi siya ordinaryong Pilipino na pagka binarubal mo, kagad papaniwalaan ka namin, okay? Siguro doon sa kaso ni Atong ang medyo meron ka nabola, dito sa isa na to, ang sinisigurado ko sa iyo, kung anong pag-aaraw-araw na ginagawa natin kay Joel Villanueva, ganun din ang pag-aaraw-araw na gagawin natin dito kay Lorna Kapunan. Hindi ko alam pinsanto ni Jinky Luistro, basta mga nasa prosecution, ang papangit nila dyan. Dito tayo kay Kapunan. Ito lang Sounds PH. Ayan. Comment on a case. Dito ho, kinorner ho siya ni Attorney Trix. Pakinggan nyo kung paano siya kinorner ni Attorney Trix. Great. You made the comment that lawyers who publicly comment on a case should not later participate in it. Nako. So, could you elaborate on this? Lawyers who publicly comment on a case should not later participate in it. So yun ang galing yun. Aray ko. Sininggundahan pa nitong gatungero na lasyarda na to. Sa'yo daw galing yun. Pambihira naman talaga, oo. Di nakapagsalita si Kapunan. Kasi daldal siya ng daldal sa impeachment ni VP Sara at sa ibang mga issue. Maya-maya siya pala abogada. So many things. Sometimes I should remind myself, I said that nga pala. No. But the former Senator Bong Revilla appeared rash and politically motivated. Is it not the same with the other senators who are also facing cases? Yeah, you said it. What did I say? Lorna, before na nakalimutan ng comments. You said that, Ito si Lasyarda, ang pangit tumawa, talagang pinagtitripan itong si Lorna Kapunan. Ito naman si Atty. Trix kung ano pinagbubusan. Pati ba naman yung mga kabalahuraan niya sa social media, pinabalik mo pa sa kanya? politically motivated. Appeared politically Are you a lawyer for- motivated. I'm not a lawyer from Bong Revilla because my understanding, but I know the lawyer handling, no? Because my understanding of the Bong Revilla case is it was still pending preliminary investigation. Human rights lawyer, the main reason why you took on the task of being private prosecutor is another, to stop another Duterte presidency. Is this correct? Sinabi niyo ulit yan? Sinabi mo ulit yan na huwag mong bangoy. The first part. Yan ang problema eh. Pagka kinikriticize mo yung kaso, dapat huwag ka mag-participate. Para ka naman sinto-sinto. Lukarit ka ba?
Anak ng toko, ito talaga si Lorna Kapunan. Yan tuloy, sila Sherda pa mismo ang bumabanat sa iyo ngayong mga panahon na to. Pambira. Ang kops mo ha. Wala ka na sigurong ano, kaya ganyan ka. Kaya pagka regla ka, nag-iinit ka. Pambira. Wala ka ng ano. I mean ano, yung date. Wala ka ng date. Pangit mo. Bakit di mo pinapanood yung mga sinasabi ko? Kailangan na mapanood para makita na sambayan ng Pilipino kung gaano ka cool pals. Diba? Bakit yung pinapanood? Natural, kailangan na panoorin. Ito. Oh, si ano to, si Pastor Joel to. Panoorin niyo kung paano siya mag-preach. Meron pa siyang pasigaw-sigaw. Panoorin niyo ito mga kababayan. Game. Kaya ko pong tignan ang bawat isa sa inyo dito, mga kapwa ko JIL! Oh? Kaya kong tingnan. Mata sa mata! Wala tayong flood control! Ikwento mo yan kay Alcantara. Kwento mo yan kay Henry Alcantara, buisit ka. Ang dami mong etchas. Ang dami mong eme. O sa mga nagsusulong, sa mga grupong nagsusulong, na ituloy ang kaso niyan sa ombudsman, ituloy yan. Para magkaalam, si BP nga ini-impeach eh. Dapat ituloy ang kaso niyan. O sangayon ba kayo na dapat ituloy ng ombudsman ang kaso di plunder ha, hindi grab. Hindi grab, plunder. Hindi tayo sangkot sa katiwalian! Hindi kayang pili ng salapit ang ating prinsipyo na paglingkuran ng Diyos at ang ating bayan! Kaya ko pong tignan ng No, mamaya na ho, balikan natin mamaya si Pastor Joel. Dito ho muna tayo kay Attorney Michael Powa. Ito kinalaglag ng panty ni Kapunan kahapon. Napugian siya dito sa ano ko. Medyo kamukha ko na si Attorney Michael Powa. Na ano siya? Nalaglag panty niya. Oh. Well, narinig ko nga yan. Parang may nakita ko mga news flash yata sa SOCMED, no, na hindi daw kami handa. Sa totoo lang, hindi ko, although ginagalang ko yung mga nagbitaw ng mga salitang yan, hindi ko maintindihan where that is coming from. The defense takes exception to that, no, because definitely dumating kami dito ng handa. Pinaghandaan namin to na talagang napakatagal na panahon. Dumating kaming handa and the records will speak for itself. No, makikita naman siguro sa transcripts kung ano nangyari this morning, and wala naman siguro magsasabi na pumunta kami dito na hindi kami handa. So I really don't know where that is coming from. But in any case, Handa ang kampo ni BP Sara. Ang hindi lang handa dito, si Pastor Joel. Tayo lalagay ko dito. Habang nagsasalita itong si minority leader, lagay ko lang dito. Ito si Remulla talaga ang nagligtas kay ano. Kaya nga ang tanong dito, itutuloy pa kaya ng ombudsman yung hinog na kaso laban dito kay Joel Villanueva. Ngayon pagka ang yung tinutukoy na hinog na kaso yung ang tawag dito? Graft lang. Walang kwenta yan. Yung plunder case ang hinihintay namin dito para dito kay Brother Joel. Gusto ba natin siya makulong? Hindi. Kung hinog na yan, bakit hindi pa pala naisasampa, di ba? Ganun lang naman hukas yung pliyan. Putaw tayo kay Kuya Alan. Game! Are not your thoughts. My ways are not your ways. That is Grabe, ang dami nagmamahal ngayon dito kay sa ating minority leader, Senator Alan Peter Cayetano. Napakarami yung nagmamahal. Ramdam ko eh. Kasi pagka babad ka sa social media, maliit na galaw lang, ramdam mo eh. Kahit kayo naman ho, ramdam nyo yan. Diba? Sobrang daming nagmamahal dito kay minority leader, no? Ano siya eh, tipong talagang nanindigan siya eh. Pinagtulungan, pero alam niya kasi, yung sambayan ng Pilipino, marami sa ating mga kababayan nasa panig ng katotohanan ngayong mga panahon na to. Ano yung katotohanan? Yung katotohanan na dapat matuldukan na itong korupsyon na to. Yan ang nagpapahirap sa atin. Yung korupsyon na yan. At sino may gawa? Yung administrasyon na to. Balang araw, hindi pa siguro ngayon. Si Joel, wala na tayong pakialam dyan. Kahit pumanig pa sa atin yan, tatawanan na lang natin yan. Yan si Joel, parang Amy Marcos na lang ngayon yan. Kung pumanig siya dito sa kampo ng mga Duterte,
Desisyon mo yan eh, buhay mo yan eh. Pero alam na namin karakas mo, hindi mo na kami maluloko. To me, part of the many, many, many mysteries Ay, fellowship huma na pala tayo. Wala mo nang wala mo nang balagbagan. Ano muna tayo? Fellowship with the Kuya Senator Alan Peter Cayetano. Galing. in the Bible. 'Di ba? Parang how do you have three gods in one? 'Di ba? And so many things that we have to think about sa Bible. And there are biblical principles that are very, very clear. For example, what's right and wrong. 'Di ba? Thou shalt not steal. So there's no gray area there, 'di ba? Oh, having said that, in our daily lives, we keep trying to interpret what's happening, what's our job, what do we do, etc. And I want to talk about that today. First, how do we interpret what is God's will? Second, we'd like to talk about revival, not revolution. And third, the difference between strategy and tactics. Okay? So, having said that, I'd like to thank every single one of you who is here today. Meron pa malalaman na JIL, solid tayo. Pambihira naman, oo. Alam ko na yung magiging paksa ng mga pastor sa JIL next Sunday. Huwag natin tingnan kung ano sinasabi ng mga basher sa social media. Sabi niyan, yung iba niyan mga hamon pa. Umalis kayo, walang problema. Kung hindi kayo nag-aano dito, nako. Sa mga GIL member na nakikinig sa akin, ihanda, Duterte supporter kayo. Hindi kayo natuwa doon sa mga ginawa ni Joel Villanueva. Humanda kayo. Next Sunday, share mo na abutin nyo dyan. Share mo niyan. Balagbag yan. Lalo na nag-post kayo doon sa ginawa ni Joel. Alam nila na supportado nyo yung Blue Ribbon Committee sa pangkat nitong Senator Alan Peter Cayetano. Kasi kahit pa paano, merong bulong-bulungan si brother, ganito yan. Si brother, ganito yan. Diba? Yung message sa Sunday, humanda-handa kayo. Sabado bukas. After ng bukas, kung a-attend kayo sa JIL, yung siguro yung iba passive-aggressive yung atake dyan. I'd like to thank Pastor Gilbert. I'd like to thank Brother Jeremiah, Sister Chona. Napaka-importante that we understand God's will, not only for ourselves, for a community, for the nation. And understanding His will entails understanding His way and His thoughts, which is really, really difficult to understand. And then also, yung identity, di ba? Who we are. The best example I've heard so far, di ba, is yung papasok ng building, tapos ayaw papasukin kasi nakatsinelas, mukhang mekaniko. So let's say, galing sa garahe, marami pang grasa-grasa. So paglapit ng security guard na ang tanong ka agad, saan ka pupunta, sino ka, di ba? And when he himself saw that everyone's in a barong and in a suit, ayaw siyang papasukin sa loob at siya mismo parang nahiya. But then when someone whispered to him, "Boss, building ng tatay mo to, ha?" Siya mismo umiba, di ba? Biglang, anong pakialam mo ngayon na may grasa pa ako dito at nakasando lang ako at nakatsinelas? Alam mo ba kaninong building to? Di ba? So that's a simple thing about identity. Many people think we're powerless, yet they believe that we're children of the living God. So I will go back and forth addressing myself to Christians who believe in the Christian faith and to all of us who are God-fearing, God-believing, regardless kung ano ang ating religion, di ba? So regardless kung ano ang ating religion, when we believe that we are made in His nature and in His image, when we believe that we are His ambassadors, when we believe that we are His children, even servant, diba? You can ask anyone na naging executive assistant ko. Parating isang part of the first lesson yon na sinasabi ko sa kanila,
And usually kasi yung nagiging executive assistant are the younger ones, no? I'm not talking about the senior ones or yung head executive assistant, yung mga nag-uumpisa, di ba? Kumbaga sa shooting natin, mga production assistant, di ba? Nakasama parate. Parati kong nililiwanag sa kanila. Uy, meron tayong deputy chief of staff. Uy, meron tayong head ng legal. May head tayo ng ledge. Meron tayong chief of staff, di ba? So sa hierarchy, may chain of command tayo, susunod ka sa kanila. Pero, pag ako nag-utos sa'yo, you are fulfilling that duty based on my authority. Di ba? So, for example, sa mundong to, may mga bilyonaryo, may mga senador, may mga cabinet secretary, sa religious world, may mga bishop, may mga archbishop, may cardinal. Pero pagka sinabi ni Alan, dun sa kanyang pinaka-junior na EA, ako nagsabi nito ha, o sabihin nyo ha, hindi 9 o'clock ang meeting natin today, 8 o'clock. Eh sinabi ng chief of staff, 9 o'clock. Sinabi ng chief ng ledge, 9:30. Sinabi ng chief ng legal, 10 o'clock. O, sino masusunod? In the normal chain of command, ang masusunod, yung pinakamataas na nagsabi. Eh, pinakamababa siya sa mga binanggit ko. Pero, tinatawid niya lang yung utos ko. So, ganun din po sa ating paniniwala na ang Diyos ay ang hari at ang Panginoon. No? He is King, He is Lord, He is God. So, when He sends out a servant and we are that servant, it's not about titles. It's about sinusunod mo ba yung kanyang kalooban. So why did I talk and start talking about His ways and His thoughts? Okay. Because many are thinking now, gumulo ba bigla ang Pilipinas? So yes, they look at the Senate and they say, magulo ba Senate? But remember, dun sa nagsasabing magulo ang Senado at magulo ba ang Pilipinas, ito po yung mga naka-Amerikana at mga naka-barong at nasa loob ng mga air-condition na kwarto na 4-5 beses kumakain sa isang araw na namamahalan man sa gasolina ay kayang mag-airplano, kayang hindi naman yate, but you know, they have cars, they have backup, they have security, etc. Sa ordinaryong Pilipino, hindi ba gulo yung hindi ka makakain ng 3 beses sa isang araw? Hindi ba gulo yung padadala mo sa ospital at wala kang pambayad, pauwiin ka? O worse, sa takot mo sa gastos, ni hindi mo sasabihin sa magulang mo o sa asawa mo, sa anak mo na may sakit ka. Kasi alam mo na kahit middle class ka, you are one hospitalization away from poverty. So rather than telling yung mga kamag-anak mo na baka may cancer ako, hindi mo na lang sasabihin. Bakit? Kasi mas gusto mo pang maayos buhay nila at makakain sila, walang tumigil sa pag-aaral, kaysa sa alagaan ka. This happens again and again. Di ba? Whether you talk about farmers who cannot eat, what an irony, di ba? Sila ang farmers pero hindi sila makakain ng 3 beses sa isang araw. Di ba? We produce a lot of things in the Philippines, but we export them. We cannot enjoy it here. They have to export it back to us and malaki ang tubo doon. Then you look at the stock market, you look at, ako, I'm happy that all of these big companies have billions in profit. But when you look, for example, at your Meralco bill now, and you tell yourself, paano nangyari to? Mas mataas pa to, tumalon, kaso dun sa mga NBA stars sa final. And then you read na record-breaking ang tubo ng Meralco last year or next year, mababasa mo for this year. Again, it's good for a company to be profitable, di ba? But there are questions. What are the congressmen doing? What are the senators doing? What are the cabinet secretaries doing? The same thing, di ba? Sabi nung isang businessman,
huwag kayong mag-alala, hindi kami magsasamantala dun sa pagtaas ng presyo ng gasolina. But by the time he said that, the oil companies already made, what was the figure? 50 billion pesos in less than a month. Kasi daw, so maraming dahilan. So what's my point, no? My point is that at the very least, we all agree that magulo ang Pilipinas, kailangan ayusin. The question is, how do we approach? So for maybe 3 years, we've taken the corporate style. Di ba? Very gentleman, very ladylike, discussion, ledak, debate, etc. But siguro somewhere in 2025, yung impeachment kay Vice President Sara Duterte, yung pag-export sa atin dating Pangulo, and then yung revelation ng flood control, umiba. Umiba. And everyone keeps saying na, hindi, balik na natin sa dati kasi nga, before the pandemic, Duterte tayo, okay naman tayo. Pag alis naman ni Duterte, okay naman tayo. Nung nag-eleksyon, okay naman tayo. Di ba? But, biggest question muna, do we want to cover up? Do we want to uncover? Okay? So let me go to the topic I told you, but I just wanted to give you the context. How do we know when it's God's will? So my initial answer was so simple. Diba? First of all, you go to His Word. Diba? So kung Muslim ka, tignan mo yung Quran. Christian ka, tignan mo yung Bible. Bakit? Hindi mo pwedeng sabihin God's will, tapos pag binasa mo yung libro, baliktad. Diba? So kung sasabihin kong, wala akong magagawa, ang ganda-ganda niya eh. Talagang we were meant to be. Oy, ba't kayo hindi magsama? Eh kasi may asawa na ako, may asawa na siya. Paano kayo naging meant to be? Tapos binasa mo yung Bible, do not covet another person's wife. Do not commit adultery. So, can I tell you anything that will justify that action? Can I tell you, pinag-pray ko 10 beses. Nag-fasting ako 40 days. Sabi ko, Lord, kung sino magdadala sa akin ng pagkain after 40 days, siya ang meant to be. Eh, hindi asawa ko nagdala, siya nagdala ng pagkain. Oh. So, can that justify? It's against the word of God, di ba? So sa akin, simple lang, di ba? Ang issue natin ngayon, thou shall not steal, di ba? Thou shall not have other gods before me. Money is a god. Power is a god. So, thou shall not bear false witnesses. Di ba? So kung sino talaga ang guilty sa flood control, dapat siya. So, but I was talking nga to Sister Irene at sabi niya, Alan, you have to also remember what God wants to do at a specific time. Diba? Sabi din sa Bible, there's a season for everything. There's a time and season. A time for birth, time for death, time for giving, a time for receiving. So tama nga naman, diba? So for example, no, if this was a meeting now of the Israelites during the time of the Pharaoh, and we're thinking of escaping, does God want slavery? Hindi. Does God want the Israeli people to suffer? Hindi. But it was time of punishment eh. It was time of judgment. So whoever left, they would have been killed by the Egyptians. O baliktarin mo naman. Pagdating ni Moses, it was time of liberation. It was times of miracle. It was time of forgiveness. God, their God, was showing daw, nandito ako, buhay ako. Wala kayong power, wala kayong sandata. Pero yung staff lang na hawak ni Moses at yung kapatid niya, tagasalita niya. What if baliktad? What if sabihin na, hindi, gusto ni Lord, safe tayo. Dito na lang muna tayo sa Egypt. Eh, kayo na lang natirang slave. Diba? So, as a nation, as a community tayo, as individuals, family natin, we have to discern and ask God, Lord, anong season ba ngayon? Lord, ano bang gusto mong gawin? And 2 years ago, the last 2 years, several churches talked about revival. Revival. Sabi niya, there's a revival coming to our nation. What's a revival? Revive means, di ba, vive, di ba, vivar, patay, bubuhayin mo ulit, you will revive. So a revival is a
sweeping throughout the nation that gives back life when there was no life. But what is a clear element of revival? A clear element of revival is repentance. Wala pong revival pag walang repentance. Di ba? Patay ang puso eh. Puso ng bansa, puso ng community, puso ng church, puso ng tao. It has to be revived. And the requisite to revival, ang nakalagay ba, again, I'll address myself to Christians. Ang nakalagay ba sa Bible, just believe in the Lord Jesus Christ and you shall have eternal life. Sabi, acknowledge that you're a sinner, repent, then believe. Diba? Kasi you don't really believe in Jesus Christ if you don't think you're a sinner. So there's not going to be a revival in the Philippines if we think walang masamang nangyayari. So if we say ganun ang kultura natin hindi naman talaga pwedeng gumalaw yung papel pagka walang konting lagay. Di ba? Ganun talaga tayo. Whether franchise yan, whether business permit yan, building permit, kailangan may pampadulas. Ang kotse hindi gumagalaw pag walang gasolina. Diba? Squeaky wheels need some oil. Lalangisan natin yan. Diba? So kung ganun ang paniniwala natin, why will we expect a revival? A revolution naman on another hand, I'm talking about a political revolution, is hindi mo na kaya, either yung leader o sistema, palitan na natin yan. So when industrialization happened and then yung mga landlord, etc., yung sa key industries sa Europe, hindi na nila kinaya, yung iba may revolution na communist revolution. Nung hindi kinaya ng French, yung abuses ng monarchy, nagkaroon ng revolution from a monarchy to a democracy. Iba nangyari sa England or sa United Kingdom. Evolution, hindi revolution. But those were all talking about politics, government. Diba? It was not talking about also the hearts and minds. So the EDSA revolution was, pardon my percentage, but probably was an 80% a political revolution. Diba? Get out the dictator, put in new, out yung dictatorship, in yung democracy, renewal, etc. 20% it was about values. But, because it was only 20% about values, so sabi nung mga iba ngayon na, well, dati concentrated yung corruption sa Malacanang. Nung nag-EDSA revolution, kumalat na. Meron na kay kapitan, meron kay mayor, kay governor, etc. It's not one person's fault. Diba? It was because nga we did not have a spiritual revolution or a revival then. So that's why nga, going back to Egypt, that's why sabi, I always thought that it was the disobedience of the Israelites, kaya hindi sila nakapasok agad ng promised land. But the way one preacher or pastor, actually a couple of them describe it, is that Egypt, the Israelites were out of Egypt, pero Egypt was still on their mind. So ang ibig na sabihin, umalis na sila, they were free physically, but in their mind, they were still slaves. That's why nga, one time, when wala silang makain, nagngangaw-ngaw sila, sa Bisaya, nagyayaw-yaw, di ba? And then, mga ano ho yan, mga salita yan ng mga tulpo. Yaw-yaw. sabi, mabuti pa sa Egypt, may nakakain tayo doon. So can you imagine if you were all my slaves? Di ba? Pinanganak kayong slaves. Parents nyo slaves, ako slaves. Kung ano sabihin ko sa inyo, sunod lang. Slaves kayong lahat. Suddenly, si Sarah dumating, nakalaya kayong lahat, but medyo gutom, balik na lang tayo kay Alan. So that was the mentality. So 40 years ago in 1986, we shocked the world with a peaceful revolution. Kasi that was the time of communist revolution, socialist revolution, coup d'etat, fascist revolution sa Latin America. All kinds of revolution of the workers, revolution ng young people, maraming revolution. Some worked, some hindi. Some had historic roots, some were new. Pero hindi nila nakakita na mga nagdadasal, nakaharap ay tangke. Di ba? Madre, tangke ang kaharap. Barel, ang katapat, bulaklak. Di ba? Hindi sila nakakita ng ganon. The problem was, when we removed the people,
did we remove the spirits of corruption, the spirit of idolatry, the spirit of immorality? Did we remove the lust for flesh, the lust for, di ba? I remember, kami ng ibang mga congressman na kasama ko doon, nagrarally pa kami against pornography. Then nung nagka-internet, everyone can get it na. Di ba? We were fighting PAGCOR about putting casinos anywhere. At I had the privilege of putting there in the law na kailangan ng city umuo. Kaya dito sa Taguig, wala. Okay. Tapos nagka-internet naman na gaming. Una, isabong. Ngayon yung online gaming, no? That's one reason maingay yung mga katunggali natin. Nabitin yung batas na yun, malaking pera din yun eh. Daan bilyon yun. So do you think ang pinag-uusapan dito Malacanang, impeachment, maleta, flood control? Hindi. No, whether you're talking about vape, whether you're talking about online gaming, Vic, si Sandro Marcos naman yan, Sandro Marcos. there are many moneyed bills and resolutions and policies that are at stake here. 'Di ba? So hindi to parang expose na yung flood control, bago na yung Pilipinas. Palitan natin. May bago ng leader, tapos na. 'Di ba? That's why we have to be very prudent. And Lord, ano bang gusto mong gawin? Kasi kung tayo lang, kung ako lang, gusto ko sana tapos na to eh. 'Di ba? Lord, ano ba talaga? 'Di ba? Pero siya ang creator eh. Siya may plano. So, let me tell you the story that I learned when younger years, and it's really true. Sabi, meron pong vapor na palubog, bangka na palubog. So, nag-pray na yung lahat ng nasa loob ng bangka. Lord, Lord, please save us. Okay, may dumaan na vapor, nakita sila, nagbaba ng lifeboat, so kalahati sila, sumakay na sa lifeboat. Sabi nung pinaka-leader, hindi, nag-pray tayo, isa-save tayo ni Lord. Okay. So, tumawag sa Coast Guard yung vapor na 12 sila, yung 6 sumakay na, may 6 pa doon. So, pagtawag ng Coast Guard, dumating yung helicopter, pinaspatan sila, nagbaba ng linya, yung 2 umakyat, natira yung 4, sabi ng leader, ililigtas tayo ni Lord. So, dahil ganun, medyo malayo, gasolina ng chopper, bumalik na, nagpadala ang Coast Guard ng isa pang fast na ship. Sumakay yung 3, naiwan na lang yung, or 2, so natira na lang yung leader. Sabi niya, I'm glad you're all okay, but ako, I have faith. I will wait here. He drowned, he died. Pagdating niya sa heaven, sabi niya, Lord, I had faith. Bakit hindi mo ako sinave? Sabi sa kanya ni Lord, pinadalang kita ng vapor, hindi ka sumakay. Pinadalang kita ng helicopter, hindi ka sumakay. Pinadalang kita ng Coast Guard na ship, hindi ka sumakay. Tapos ako ang sisisihin mo. Di ba? So when we pray for something, we have to also ask God, God, ano ways mo, ano thoughts mo? So I have no doubt that even before the Commonwealth, Filipinos have been praying. Today, birthday ni Dr. Jose Rizal, our national hero. And again, just talking about judging people and yung sarili nating bias. Alam niyo naman, may group kaming sa Senado. And this was a discussion, so spontaneous to, hindi to parang pinag-isipan, Nagkukwentuhan lang, tapos sabi ng isang senador, that's one battle, let him be there, but there's a war, and we will win the war, etc. Kasi truth, ganyan. So, 2 minutes later, dun sa battle, sumagot si Senator Robin Padilla. Eto sabi niya, when Rizal explored the idea that a chaotic revolution of the oppressed merely turns them into the next oppressor, he was warning that changing the masters of a country does not change the system of tyranny. If a people are granted freedom before they are morally and intellectually ready to handle it, they will simply recreate the same corrupt, abusive cycles they overthrew. Okay? So, unless expert si Robin sa AI, but even then, kasi it was like 2-3 minutes, sumagot siya. So,
two lessons sa akin doon eh. One is the content itself that we have to be ready. So kung ang trabaho natin ngayon is to ready people, 'di ba? Then so be it. Let's embrace kung ano ang trabaho natin kay Lord sa panahon ngayon. 'Di ba? You think I didn't want a different kind of leadership as Senate President? 'Di ba? When I first became a congressman, nangyari yung issue kay President Erap, then hello Garcia, etc. You think I didn't want a more normal, I wanted to be a builder rather than a disruptor. Diba? I wanted just like in Taguig, diba? Na nakita nyo na 20 years ago, Taguig saan yun? Diba? 20, 30 years, then suddenly, ganito. Diba? That's what I enjoy. Right after this, meron meeting sila Lani on urban farms. I wanna join that. Kasi I know there's gonna be a problem sa food and prices of food, and I think we can do something. Doon ako nag-e-enjoy sa ganon. Pero his ways is different. His thoughts is different. Di ba? Pero sabi niya sa amin, sir, hindi, dapat nagli-lead ka. Hindi natin call yon. Call ng Panginoon kung saan tayo lalagay at ano ang kailangan nating gawin. At hindi natin call kung helicopter, vapor ang ipadala sa atin. Diba? Kaya nga, nung isipin niyo po, when everyone was rejoicing after May 11, nung nangyari tayo, everyone nakakampi, of course, saying, Senate President ka na, making plans. Yung isang bishop, si Bishop Oriel, simple lang sinabi sa akin, Alan, two things ha. Number one, kahit mag-isa ka na lang natira. Tapos sabi ko, hindi, Bishop, hindi ako nag-iisa. Hindi, sinasabi ko lang sa'yo, kahit mag-isa ka lang, tuloy mo yung laban ha. Palakpakan natin to si Bishop. Maraming salamat, Bishop. At salamat sa sa paalaala dito kay SP Cayetano. Ay minority leader Cayetano. Palakpakan natin. Kasi pag in-appoint ka ni Lord lumaban, huwag mong isipin kung sino makasama at hindi. Basta't lumabang ka. Laban! Okay. Sabi niya, pangalawa, hindi mo kailangan ng maraming kumbaga sa gera, what he meant is that kumbaga sa gera, you don't need an atomic bomb, you don't need tanke. Sabi niya, the way the Lord works is kung ano lang meron ka, yun lang ang hawak mo. Sabi ko, what do you mean? So sabi niya, di ba si Moses? Sabi niya, Lord, I'm not worthy. Hindi ako makapagsalita ng mabuti. Kasi 40 years, kambing at saka tupa ang kausap niya. Di ba? Moses is well educated for his first 40 years of his life. Doon siya sa mga eskwelahan ng Pharaoh, ng royalty. And pinaka-modern na civilization ang Egypt noon. So he was very, very well educated. He could debate. Kaya nagseselos nga sa kanya yung half-brother ba niya yon or di ba, step-brother, di ba, na magiging Pharaoh. But nung umalis siya sa Egypt, 40 years, halos wala siyang kausap kung hindi tupa at saka kambing. So nung tinawag siya ng Panginoon, so sabi niya, don't worry, kung hindi ka magsalita, kapatid mo si Aaron magsasalita para sa'yo. Tapos sabi niya, but Lord, diba, they have armies, etc. Anong binigay sa kanya? Anong hawak mo? Anong hawak? Staff. So, itawak mo. So ako, nung kausap ko siya, I have my Bible. Ngayon, sinong kamiting ko ngayon? Ano ko kayo? Pamilya ko kayo, pero staff. So si Moses binigyan ng staff, ako binigyan ng magaling na staff. Diba? Pero unless if the staff na hawak ni Moses did not understand Moses, what would have the staff? Kung living thing yung staff, di ba? That's why tayo nagmi-meeting today. Kasi nag-phase 2 yung laban natin. Kumbaga sa libro, first chapter, May 11, hanggang dun sa special session. Ngayon, chapter 2. Di ba? So, wag niyong tignan yung tinitignan ng mundo. So, yung iba, nung si Alan, Senate President, kaya natin lumaban. Hindi po. Ngayon, mas maipapakita ng Panginoon ang laban sapagkat tinanggal na sa atin pati kapangyarihan. Actually, kahit naman nung nandun tayo, nasa kanila lahat ng kapangyarihan, lahat ng pera. Di ba? Lahat ng bag, lahat ng maleta, lahat ng bag, pati libag, nasa kanila na. Di ba? Hindi, libag means dumi. Dumi, Anong dumi. hawak lang natin nun? Ang hawak lang natin nun ay katotohanan. Di ba? Okay. So, let me jump. No? So, two things. Number one, we cannot do anything that is unbiblical. So, ganun din, let's not do anything that is unconstitutional.
let's not be tempted that because they violated the rules, we violate the rules. Di ba? So, meron rules na ano eh. Anyway, I won't go there, but you know what I'm saying. Just because sila ginawa nila yon. So, I was telling kanina sila, no, na anong dehado yamado ng Christian sa politika? In a sense, dehado tayo kasi bakit? So, all throughout my political life, for example, may nililigawan na leader. Yung hindi Christian, reregaluhan ng lalaki o ng babae, depende sa preference niya. Yung kabila, para ligawan. Susuhulan. Pagka nagdebate, kahit kasinungalingan, gagamitin. Ang Christian leader, hindi pwedeng magregalo ng tao. Ang Christian leader, hindi dapat manuhol. Ang Christian leader, hindi dapat magsabi ng hindi totoo. So sasabihin nyo, paano kayo mananalo? Oh, because your strength is also your weakness is your strength. Because truth is your strength. And if you look in terms of battles, natatalo kayo minsan. Pero if you think in terms of wars, di ba? You win the war because truth eventually wins out. But siyempre, humanly, ayaw mong tumagal. Sino ba naman may gusto na gera ng gera, laban ng laban? That's why yung iba nating kasama sa Senado ay dati natin mga allies for the truth. Pero napagod nung tumanda na. Di ba? So nung tuta pa lang sila, Tuta. gusto nila katotohanan. Nung naging aso na, napagod na eh. Di ba? Palakpakan natin. Ang galing. Galing na itong si Cayetano, minority leader kayo. Malay natin sa mga susunod na panon. Nung tuta, gusto katotohanan. Nung naging aso, napagod na. Sino kaya yun? Diba? Okay. So, babalikan ko yun mamaya. So for me, I'll just leave that with you today. Diba? One, you have to have a foundation. Kailangan may babalikan ka. So pag sinabi kong, eto gagawin ko Senado, ano ba sabi ng rules ng Senado? Ano ba sabi ng Constitution? So eto ang gagawin natin sa Pilipinas. O ano ba sabi ng Bible? Diba? Okay, pangalawa, nasaan ba ang Panginoon? Ano bang gusto niyang gawin? Yun ang atin. At ako'y naniniwala, gusto niya ng revival. Maraming salamat dito kay John Senator Cayetano. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo lahat. Ang lahat ng Pilipinas.